the Lord. umaga sa ating lahat. Mari dayo ti Apo. Kapay nga bakante dito yung okay. So, dito po tayo sa Gagalak ba kayo na ating, dito muli sa bahay, isang bahay? prayer meeting. Mga kabataan, dito na po kayo. Okay, para kuan. Okay, dito po kayo sa may harapan. Okay. Young people, dito kayo sa harapan. Okay, purihin po ang Panginoon. God is good. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Iniling ko po na tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. At umawit nga po tayo ng isang mabilis na kanta at papurihan natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hindi, taga-akon po. Okay. Ulitin po natin yung kantang, okay, I'm free. Purihin pong Panginoon. Malaya po tayo, di ba? I'm free singing. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free, free. I'm free. I'm free to be the servants of the Lord. I'm free. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me, Baitos, to love. I'm free to be the servants of the Lord. Amen. Palakpak po natin ang Panginoon. Malaya po tayo na magpuri sa Panginoon. Pinalaya po tayo para magpuri sa Kanya, umawit ng papuri sa Kanya at ipakita ang Kanyang pagmamahal sa ating mga kapatiran at sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. And because we are free in this moment, let us sing that song, In Moment Like This. Hallelujah. I sing out a song. Glory to your name. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moment like this, hallelujah. Shall we worship the Lord? In moment like this, keep up
my hands. I lift up my hands to the in moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Hallelujah. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we worship you. We glorify your holy name. Salamat po, Panginoon, at pinalaya niyo kami. Salamat po, Panginoon, kami po ay yung inari mong mga pag-aari at iyong mga pinili. Salamat po, binigyan niyo kami ng pag-asa. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming binabago. You are sanctifying us, O Lord, para po sa iyong kaluwalhatian, para po sa iyong kapurihan. Kaya nandito po kami sa loob ng bahay-sambahan na ito. Sa isa pong layunin, ikaw ang itaas namin, ikaw ang sasambahin namin, ikaw ang luluwalhatiin namin. Ikaw po, Diyos, ang pinupuri namin. Sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Dahil, Panginoon, na itaas at iwagayway. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon na ito. Hiniling po namin na saliksikin mo po ang puso't isipan namin. Kung may nakikita kang bahid ng kasalanan, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa mga nakaraang oras. At hiniling po namin na linisin niyo kami ng iyong banal na dugo para wala pong magiging balakid ang aming paglapit sa inyo at wala pong balakid ang katugunan ng aming mga panalangin. Ikaw po, Diyos, ang kumilos sa aming mga buhay. At sa oras pong ito kami po ay dadako sa aming pananalangin bilang isang iglesia. At iniling po namin, nagabayan nyo kami, tulungan nyo kami sa aming pananalangin. Gaya po ng sinabi mong sa mga salita, ang iyong banal na Espiritu ang tutulong sa amin sa aming mga pananalangin. Yeah, we need your Holy Spirit, O God, to help us in our prayer. At Panginoon, makarating po ang aming mga panalangin sa iyong banal na harapan bilang matamis na samyo at kaaya-aya sa inyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, ipinagkakatiwala namin ang gawain na ito sa iyong mapagpalang kamay at alam po namin ang iyong banal Espiritu ang kikilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin pong Panginoon. Okay, if you have your Bible, open with me to the book of Nehemiah. Okay, chapter 1, verse 5. Ganito po ang nasusulat. Okay, verse 5. Simulan ko na po sa verse 4. At nangyari, nang marinig ko ang mga salitang ito. Wala. Nagsimulan ko na, brother. Okay. At nangyari, nang marinig ko ang mga salitang ito, na ako'y naupo at umiyak at tumangis ng ilang araw, at ako'y nag-ayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. At nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon na Diyos ng langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan ng kaawaan at nagsisiibig sa Kanya, at nag-iingat sa Kanyang mga utos. Verse 6,
Pakinggan ngayon ang iyong tainga at idilat ang iyong mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ng Israel na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala. Purihin po ang salita ng Diyos. Dito po natin makikita the content of the prayer of intercession of Nehemiah. Now, sino ba si Nehemiah? Nehemiah was the cupbearer of the king. Siya po ang tagatikim ng bawat inumin, kainin ng hari. So napaka taas po ng kanyang posisyon. At siya po ay naglilingkod kay Haring Artaxerxes. At magkikita natin na sa panahon na ito, ang mga Israelita ay naging bilanggo ng ibang bansa. At makikita natin, naiwan po ang mga remnant doon sa Jerusalem. At nataon na bumisita yung mga kapatid, mga kapwa niya Israelita sa pamumuno ni Hanani at iba pang mga Hudyo ay dumating doon kay Nehemiah. At nagtanong, of course naman, di ba, pag may dumarating, kumusta naman si ganito? Kumusta si ganito? Kumusta na? Kumusta na sa ating bayan? Kumusta sa ating barangay? Kaya yun po ang ginawa, ang nangyari, at nagtanong si Nehemiah at nagsabi naman ng katotohanan ang mga galing sa Jerusalem. At sinabi nila yung nasa verse 3 na ang sabi niya rito, at sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian, kakutyaan, ang kuta ng Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog ng apoy. So ipinakita niya rito na ang bansa, ang bayan ng Israel ay nasa kaawa-awang kalagayan. At ang mga tao doon, sabi niya, ay nasa kapighatian. At hindi lang kapighatian, hindi lang sila nalulungkot, hindi lang sila naghihirap. Pero sabi, sila po ay nakukutya. Yung nakukutya, yung pong talagang pinagsasabihan ng mga masasama at hindi magagandang bagay. At magkikita natin, nung marinig ito ni Nehemiah, siya po ay umiyak. Sabi niya rito, ako ay naupo at umiyak ng maraming araw. Sabi niya rito, at ako ay dumalangin sa Diyos. Umiyak at nanangis ng ilang araw at ako'y nag-ayuno at dumalangin sa harap ng Diyos ng langit. So makikita natin. Now, nang marinig niya ito, nalungkot siya, napighati siya, nabagabag ang kanyang damdamin. Pero hindi po siya nanatiling ganon. Siya po ay nag-ayuno at dumalangin sa Panginoon. And look at this. Nehemiah ay nasa comfort zone. Ibig sabihin, maganda na yung kanyang kalagayan. Bakit? Cupbearer siya eh. Ibig sabihin, mas sukan pa nga siya, mas nakakapasok siya doon sa trono ng hari, mas nakakapunta siya doon sa kwarto ng hari, kasi bawat kakain yung hari, siya muna. Bawat iinom yung hari, siya muna. Because as a cupbearer, kasi baka may lason. Yun talagang trabaho niya. Siyang unang malalason. Pero kung tutuusin, pribilehyo niya ito. Bakit? Yung reyna, bago niya makausap ang hari, kukuha ng appointment. Makiki-appointment sa kanyang, hindi siya basta-basta papasok sa king's chamber. During the time, pagka yung reyna, hindi basta-basta papasok sa king's chamber para lamang makausap yung hari. Kailangang magpaalam muna siya na papasok siya sa king's chamber. Pero si Nehemiah, every now and then, so what a privilege he has. Ngunit hindi niya ito tinignan. Ang nakita niya, nandun nga siya
nandun yung pribilehyo niya, pero ang nakita niya, yung kahirapan, kapighatian, pagdurusa ng kanyang mga kababayan. Praise God, nandun yung concern. Sa atin po, we have experienced the great privilege that God has given us. Naligtas na tayo. Amen. We have been saved. Mula sa hindi magandang kalagayan natin, sa malungkot, walang kapag-apag-asa, walang kabuhay-buhay na buhay natin, walang direksyon, kinuha tayo ng Panginoon at inilagay niya tayo sa kanyang mga kamay. Pinili, sinantify tayo, nilinis tayo, binigyan niya tayo ng kagalakan sa ating mga puso, binigyan niya tayo ng kapayapaan, ng pag-asa. At sabi nga ng ating awit, nagpintasan ti ag Kristiyano, nagragsakan ti ag Kristiyano. Ang ganda po ng ating nararamdaman ngayon. The world, kahit na sabi natin, kahit ng gulo ng mundo, may kapayapaan tayo. And we are in the comfort zone, in God's presence. Purihin po ang Panginoon. Ngunit sana po, wag nating tignan lamang yung nararamdaman at gaya ni Nehemiah, nakita niya rin yung pangangailangan ng kanyang kababayan. Kaya siya ay nag-ayuno at nanalangin. At tingnan niyo yung panalangin niya. Una, sa nilalaawan ng kanyang panalangin, ang Diyos ay dakila at kagilag-gilalas ang kanyang mga ginagawa. So, nakita niya the greatness of God in his prayer. Di ba? Nakita niya, dadakila ang Diyos. He is the great God. Merong awit ang mga planet shaker ngayon eh. Yung, keep me astounded. Ano ba yung, ha? 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 Leave me astounded. Ano yung astounded? Okay. Di ba? Research nyo, di ba? Yung bang talagang humahanga ka. Parang di ka makakuan yung humahanga ka sa kanyang ginagawa sa buhay. So, nakita natin. So, ipinakita niya doon na nakita niya na dakila ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Amen. At yung paghihirap ng Jerusalem, yung paghihirap ng kanyang kababayan, in compared to the greatness of God, ay madali malamang solusyonan ng Diyos yon. Kung bakit yon ang nilalaman ng kanyang panalangin. Kinilala niya, dakila ka o Diyos, yung problema ng aking bayan ay mailiit lamang sa iyong harapan. Parang ganun yung implication ng kanyang prayer. At makikita natin, dumalangin ako sa Diyos ng langit. At sabi niya rito, ikaw ang Diyos na, sabi niya rito, kakilakilabot na Diyos at nag-iingat sa tipan at kaawaan ng mga nagsisiibig sa Kanya. Nag-iingat ng tipan. Parang ipinapaalala ni Nehemiah sa Diyos na sabi niya, ito yung bayan mo, iniibig mo ito. Purihin po ang Panginoon. Amen. Iniibig mo ito. Sabi niya rito, at nag-iingat ka at sa Kanya at mga nag-iingat ng yung Kanyang mga utos. Itong mga Israelitang itong pinili mo. At dati nag-iingat sila ng yung mga utos. Kaya nga sa sumunod na, sa 6-7, makikita natin, anong prayer niya na? Patawarin mo po sila, Panginoon. Bakit? Nais ni Nehemiah na ma-restore sila. So it is a prayer. So sana po sa atin po, we must be, wag lang tayong makontento na ligtas na tayo. Amen? Kumusta naman yung mga kababayan natin? Kumusta naman ang mga mahal natin sa buhay? We are enjoying the blessing. We are enjoying the spiritual blessings that we have. We are enjoying the grace of the Lord. Pero kumusta naman sila? Siguro makikita nyo silang nakatawa, nakikita nyo silang parabangkan. Pero one thing is for sure, kung wala si Kristo sa kanilang buhay, walang direksyon, walang pag-asa, malungkot, magulo ang kanilang buhay.
ano ang obligasyon natin? Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Amen. The first thing that Nehemiah did is pray. He stand between the gap. Tumayo siya sa mga makasalanang Israelita, tumayo siya sa gitna. Siya po ay pumagitna at ipinanalangin niya itong mga nasa kakutyaan at kapaghatian sa harapan ng Diyos ng langit. Purihin po ang Panginoon. It is a reminder to us na pag nanalangin tayo, wag lamang yung sarili natin. Wag lamang yung tayo ang makatanggap ng blessing. At nakatanggap na tayo. The blessing that we receive ay maranasan din nila. Purihin po ang Panginoon. Si Nehemiah, hindi basta-basta pumunta para magtayo. Alam naman natin ang history ng Nehemiah, di ba? Hindi basta-basta na pumunta na. Yan bang pumunta? Sige, pumunta na ako. Magpapaalam na ako sa hari. Hindi. He prayed to the Lord. And nandun siya. Nanalangin siya para sa sitwasyon. And then in chapter 2, pag babasahin mo, the Lord guide him to talk to the king. At humingi siya ng pabor. And binigyan siya ng pabor ng Panginoon. Pero mo, pinayagan siya ng king, walang taga-tikim. Taga-testing ng kanyang pagkain. Napakahalagang rule niya. Pero dahil nanalangin si Nehemiah, God made a way. At hindi lang yon. Kung mabasahin mong chapter 2, all the provisions para po sa lahat ng provision, lahat ng pribilehyo, lahat ng mga talagang ibinigay ng hari sa kanya. Inutusan niya yung mga nagbabantay sa kabundukan na pwede siyang kumuha ng gagamitin nilang pang-rebuild ng gate ng Jerusalem. So makikita natin, it begins with a prayer. It begins with a prayer. Mga kapatid, sa lahat po ng kaguluhan sa buhay, sa lahat po ng mga kasiraan, kabasagan ng buhay, iisa lamang po ang makakapagbuo nito. It is our prayer. Let us stand in the gap. Amen? Let us stand in the gap like Nehemiah. Nehemiah is a man of prayer. Pero bakit siya nanalangin? Yung concern niya, nandun kasi. Alam nyo, sakalang natin may papanalangin ang isang tao, kung makikita mo sa likuran ng kanyang mga pagngiti, alam mong may kulang at may kalungkutan sa kanya. May naalala ako na awit. Ewan ko kung alam nyo pa sa Ilocano, yung kantang Di Mula Imbagan kanya. Inaldaw masabat nak, amumet anapukawak, di mula imbaga kanya. But, before that you can do that, you must look to the situation of the man and the situation of our community. Maaring sabi nyo, ang ganda ng San Miguel, ganito, pero hindi po natin titignan sa pisikal at material na kaanyuan lamang. Oo nga, maraming mananampalataya rito, pero mas marami pa rin ang hindi mananampalataya. Oo nga, maganda, may 3 church dito nagpupuri sa Panginoon. Pero ang tanong, yung mga taong iba, wala silang Kristo sa kanilang buhay. At anong mangyayari sa kanila pag hindi natin sila naagapan? Kaya, the first thing that we must do, pray, 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 pray. Amen? Like Nehemiah. It is the prayer of intercession of Nehemiah. So sa gabing ito, maaring sa ating pagluhod mamaya, sa ating prayer, please allow God na bigyan ka ng bigatin sa isang tao na gusto mong ipanalangin. Amen? Na ipanalangin mo. Maaring yung asawa mo, na hindi paligtas, maaring yung anak mo, o maaring yung kapitbahay mo, o maaring yung umaaway sa'yo. Kasi wala ka namang inaaway na eh. Inaaway ka na lang. Di po ba?
Amen. Ada pala kalaban nyo? Mamana, da kayo ti kalaban dan. Hindi ka na nang-aaway. Ikaw na ang inaaway. Kaya baka yun din nang aaway sa'yo ay nangangailangan kay Kristo yan. Baka KSP lang yan, nagpapapansin. Kasi naiinggit siya sa iyong nararanasan. At gusto niya ring maranasan yun. Purihin po ang Panginoon. So, let us become like Nehemiah. It is the prayer of the greatness, kanyang nilalaman, the greatness of God, the covenant-making God. He is the God who kept His covenant. And number 3, He is the God who is loving. At kaya niyang patawarin ang kasalanan ng kanyang mga nilikha at iniibig. Purihin po ang Panginoon. Sa oras pong ito, bago tayo pumunta sa ating individual prayer, meron ba tayong dapat pagkaisahan na panalangin? Yung pagkaisahan na prayer natin? Okay. May mga urgent prayer request po ba? Sa healing, sa guidance, ngay, ano po? Protection and guidance din natin yan. Okay. Ano pa po? Flight niya mamayang 11. Okay. Sa amin po na kalalakihan ang aming protection and guidance din. At provision sa pagpunta namin sa men's fellowship. Purihin pong Panginoon. Amen. Amen. At magiging blessing kami doon, maging sa aming mga gagawin. We will become a blessing to other men. Purihin pong Panginoon. Okay. Sino pa po? Ano pong may mga prayer requests? Ridea? Anong sinasabi mo? Let us pray for the West Philippine Sea. Now, concerned tayo din, di ba? Medyo may mga nababalita na tayo na medyo kanden. Sabi nga ni Pastor Jess nung kahapon, sabi niya meron daw yung mga mangingisda na na-trap. Nang i-rescue daw sila, hinarangan daw nung mga singkit yung kanilang daanan na tayo ipa-rescue ang mga mangingisda. But God intervene, nakipag-usap daw sila at pinayagan din na i-rescue yung isang bangka. Okay, God's guidance. Okay, and blessing. Okay, so complete healing kay Sister Emily. Ano pa? Sabihin nyo na lahat. Okay. Para mag-pray na tayo. Okay? So, niling ko na tumayo po tayong lahat. And let us have the corporate prayer. I will be praying. At mag-isa po tayo. Let us pray for protection and guidance ni Brother Nathaniel sa kanyang flight ngayon, alas 11. Let us also pray for the guidance and blessing to Sister Ligaya sa kanyang kung anong will ng Panginoon. She will be guided by God. And let us pray for the protection, provision, and blessing of the Lord sa mga kalalakihan na para sa District Fellowship sa Sabado. And let us pray for the West Philippine Sea that God will be the one to intervene. God will be the one to take full control of the situation. And let us pray for healing, complete healing for Sister Emily. At sino pa po ang mahiling? Okay, guidance din kay Ranyo J. Okay, so let us pray. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagkakaisa po kami bilang iyong mga anak na lumalapit sa inyo sa iyong banal na harapan. Hinihiling po namin, Panginoon, na ikaw po ang
kumilos sa mga kapatiran namin na nangangailangan po ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. We pray for Sister Emily, Panginoon, na ikaw pong magbigay ng kumpletong kagalingan sa kanya. At Panginoon, sino man pong miyembro ng aming pamilya na nangangailangan po ng kagalingan, miyembro sa iglesyang ito, at pati na rin po yung mga nakikiisa sa amin sa aming prayer meeting through live stream. We pray, O God, kung mayroong mga may karamdaman, pagalingin mo sila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, you are the great God. You are Jehovah Rapha na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Ay ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa mga kapatid namin ito at maging kami na nandito po sa loob ng bahay-sambahan na ito. Kung mayroon kaming nararamdaman sa aming pisikal na pangangatawan, pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman. And Lord, we pray that you will be the one to move in a mighty way. Salamat po sa kumpletong kagalingan at panibagong sigla at kalakasan na ibibigay mo sa amin. Oh, thank you for the healing. Tinataas din po namin ang aming sitwasyon sa West Philippine Sea. We pray, take full control, O God. Ikaw po ang magbigay ng kapayapaan sa lugar na yan. At huwag mo pong hayaan na magkaroon po ng kaguluhan para hindi po maapektuhan ang kabuhayan ng aming mga kababayan na mangingisda, Panginoon. So we pray that take full control of the situation. Ikaw po ang kumilos. Wala pong bagay na mahirap sa inyo, O Diyos. You can move in a mighty way. Even, O God, sa mga Chinese, Panginoon, iniling po namin na kumilos ka rin. And even, O God, sa amin pong mga Coast Guard, O God, ibigyan mo po sila ng pagtitimpi. Bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng maximum tolerance, O God, para po sa sitwasyon at hindi po gumamit ng dahas bagkos pag-usapan sa maganda pong usapan, Panginoon, ng mapapayapa pong pamamaraan. We pray for your intervention to our government and to the government of the Republic of China. We pray, O God, that ikaw po ang kumilos. Ipinapasa kamay na namin sa inyo ito. Ikaw po ang Diyos na may kontrol sa lahat ng mga bansa. Kaya ikaw po ang kumilos, Panginoon. Salamat po, salamat po. Itinataas namin ang mga kapatiran namin, Panginoong Diyos, na nangangailangan po ng iyong guidance at ng protection. We pray for Brother Nathaniel for the traveling mercy. Patungo po siya sa kanyang trabaho. At Panginoon, we pray for the protection, for the guidance, for the blessing. Sa loob po, Panginoon, ng pagtatrabaho niya ng mga ilang buwan na naayon sa kanyang kontrata. We pray for your blessing to him, O God. That every morning, O God, mararanasan niya ang panibagong sigla na nanggagaling sa inyo. We pray, O God, for the guidance of Sister Ligaya, Panginoon. Ikaw pong tumulong sa kanya. Kung ano pong kagustuhan mo, let your will be done, O God. Kung kagustuhan mo na manatili po siya diyang magtrabaho, bigyan mo po siya, Panginoon, ng mabait, Panginoon, at mabait at generous, Panginoon, na employer. We pray, O God, na ikaw pong kumilos. Let your will be done. Lord, i-guide mo po ang kapatid naming ito. Pati na rin po si Iranyo, Panginoon, sa kanya pong pagtra-transfer sa panibagong lugar ng kanyang pag-aaralan. Ikaw pong kumilos sa kanya. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa kanya. Ikaw din po ang gumawa ng himala sa kanyang buhay. And Lord, makilala niya, Panginoon, makita niya ang iyong paggabay at higit sa lahat, makikita niya, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa kanya at kaya mo siyang iligtas. Salamat po, Panginoon. Salamat po. We entrust to you, Lord, even yung fellowship po ng mga kalalakihan sa Sabado. Lord, kami po na manggagaling dito sa western sector. Oh, we pray na ikaw po magbigay ng aming mga pangangailangan. Gabayan niyo kami, Panginoon. Let your protection be with us, Panginoong Diyos. At makakarating po kami doon para luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. And we will become a blessing, O Lord, sa mga ibang mga kalalakihan sa aming distrito. At pati rin po yung mga madadatnan namin ay maging pagpapala sila sa amin. And even, O God, the message that we will receive, O Lord, all the blessing, O Lord, matatanggap po namin. Thank you for your provision. Thank you for your protection, O God. Dahil pupunta kami doon para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat po sa mga sasakyan
Panginoon, na gagamitin mo. We pray na ikaw po mag-provide din ng mga pangangailangan namin na sa aming mga pagpunta doon, lalo na po yung masasakyan namin. Thank you very much, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we pray for our nation. We pray for our barangay. Mahal na mahal mo po ang Barangay San Miguel, Panginoon. Kaya alam po namin na may gagawin ka. And as we kneel down today, O God, we will be praying for our fellow barangay mates, O God. Mga kabarangay po namin ang aming ipapanalangin, mga mahal namin sa buhay. Kaya Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga patalangin at kumilos ka sa bawat papangalanan namin na mga kabarangay, kamag-anak o mahal namin sa buhay. Thank you very much, O Lord. Thank you for the answer of our prayer. And God, we will now go to our knees in prayer. Please guide us and help us in our prayer. Thank you very much, O Lord. Thank you, Jesus, for the answer of our prayer. In Jesus' name, amen. Dumako na po tayo sa ating pagluhod sa harapan ng Panginoon.
Praise the Lord. Mahatag man nga tumakdar tayo amin. And before we close, let us give our before we close, let us give our offering to the Lord. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, samang mapagmahal, salamat po sa katagumpayan na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat po Diyos dahil ang mga may sakit namin pong binigkas sa inyo, ipinanalangin sa inyo ay gumaling na in Jesus' name. And thank you for the protection and guidance, O God, na binigay niyo po sa mga kapatiran namin, naming pinanalangin. Even the salvations, O Lord, na mga taong pinangalanan namin sa aming mga pagluhod sa pananalangin. We thank you for the salvation that you will giving to them. We know na sa oras na ito, kumikilos ka na po sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos, salamat po. Patuloy naming tinataas sa inyo ang barangay na ito, Panginoon. Mula po sa Amianan hanggang sa Bagatan, sa Laod hanggang sa Daya, Panginoon. Protect this barangay. Cover this barangay with your power, O Lord. At hinihiling po namin na mas marami pa pong tao sa barangay na ito ang makakilala sa inyo at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Thank you very much, O Lord. We continually pray sa lahat po ng miyembro ng iglesyang ito, Panginoon, na nasa iba't ibang lugar, Panginoon, wala po sa aming barangay. Nasa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, yung mga iba nasa ibang bansa, yung mga iba naglalakbay sa mga karagatan. We pray for your protection. We pray for your guidance to them. We pray for your comfort. We pray, O Lord, for your blessings to them, O God. And fulfill to them, O Lord, yung sinabi mo sa iyong mga salita, na ang kanilang paglabas at pagpasok mula sa kanilang tinitirhan ay iyo pong hinahawakan ng kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos, salamat po. Patuloy kang kumilos sa pamilya ng bawat isa sa amin. Alam mo po ang sitwasyon ng pamilya ng bawat isa. Ngunit salamat po, ikaw ang Diyos ng aming pamilya. Ikaw po, Panginoon, ang gumagawa ng iyong kadakilaan at mga himala sa aming mga pamilya, Panginoon. So we entrust to you our family, O Lord. We entrust to you even our life. Panginoon, salamat po sa mga pagpapalang inihanda mo sa amin. Ngayong gabing ito, magpapahinga po kami. Ngunit alam po namin patuloy kang mangungusap sa amin, O Diyos. At magigising po kami bukas ng may panibagong sigla at kalakasan. Kung ikaw ay darating ngayong gabing ito, alam po namin, magigising na lang kami, nasa presensya mo na kami at nagpupuri at sumasamba sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Diyos.
Nandito rin po ang mga offering na amin pong ibinigay. Tanggapin mo po ito bilang matamis na samyo sa iyong banal na harapan. Pinupuri ka namin sa mga offering na ito. At ikaw po, Diyos, ang dadakilain namin sa lahat po ng aming tinatangkilik. Bless this offering, magagamit po, Panginoon, para lalo pang maluwalhati ang iyong pangalan at lumawak ang iyong gawain. Pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy mong tuparin ang iyong mga pangako na amin pong sinasandigan na pag kami po ay nagbigay, ibabalik mo po ito ng siksik, liglig at umaapaw pa. Thank you very much. We claim your promises in your word. You are the Jehovah Jireh. Thank you for the victories, O God. Thank you for all the blessing that you have given to us. At Panginoon, ikaw na po ang dadakilain at papapurihan namin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.